Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2766. Bakit hindi ko tingnan kung saan nagpapahinga ang mga miyembro ng Endless Sky? Maganda kung mahahanap ko si Zhang Ju. Nang maisip niya iyon, tumungo si Daryl patungo sa natitirang pavilion ng Endless Sky Organization sa kadiliman. Ano napansin ni Daryl ang dalawang figure na palihim na naglalakad nang papasok siya sa pasukan ng hall, mukhang kainahinala sila. Nagsimulang kumulo ang galit sa isip ni Daryl nang makita ang pagkakakilanlan ng dalawang taong iyon. Sila ang alagad ni Zhang Ju, si Vito Chapman, at ang taong gamaya kay Daryl, Harold Lionel. Siyempre, tumigil si Harold sa pagpapanggap na Daryl at bumalik sa kanyang orihinal na sarili. Hindi siya makikilala ni Daryl sa oras na iyon. Nais ni Daryl na singilin ang pasulong at ilabas silang dalawa. Gayunpaman, sa sandaling napagtanto na siya ay nasa hardin ng palasyo ng Royal Mona, siya ay nag-ipon ng malakas na kontrol sa kanyang sarili at nagtago sa likod ng isang puno. Ang reaksyon ni Daryl ay napakabilis na alinman sa kanila ay hindi napagtanto na siya ay naruroon, kapatid na Harold. Sa sandaling iyon, ang sulok ng bibig ni Vito ay itinaas ng isang masamang ngisi. Kami lang ang mga tao na maaaring makumplito ang takdang aralin na itinalaga sa atin ni Master. Narinig ko si Zoe mula sa Jade Sect na isang diyosa din sa pamayanan. Baka matikman natin ang kanyang kaibig-ibig na katawan pagkatapos nating makuha siya. Pagkatapos, nagtawanan sila. Tama iyan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harold. Kanina lamang, ang Endless Sky Operation ay lumalakas. Hindi mabilang na mga sekta ang lihim na sumali sa amin. Siyempre, may ilan pa ring hindi gumagalang sa amin. Tinanong ni Master si Zoe mula sa Jade Sect na sumali sa amin isang buwan na ang nakakaraan, ngunit tumanggi siyang makipag-alyansa sa amin. Ang yabang talaga. Sa kabutihang palad, may magandang plano si Master. Ginagamit niya ang Supremo na kumperensya na ito upang akitin si Zoe dito. Maya-maya lokohin natin siya na lumabas upang makita tayo. At kapag dinukot namin siya, magagawa mo ang nais mo. Nakakapangilabot ang mga mata ni Harold nang sabihin niya ang huling pangungusap. Naririnig ni Daryl ng malinaw ang pag-uusap ng dalawang tao katulad ng inaasahan ko, ang Supreme Conference na ito ay isang bitag. Kasabay nito, humanga rin si Daryl, maaaring malambot at mahina si Zoe, ngunit mayroon siyang mga prinsipyo. Tinanggihan niya ang paanyaya ni Zhang Ju na kaalyado sa kanya, si Zhang Ju, sa kabilang banda, ay nagdala ng paghihiganti sa kanyang puso. Ipinadala niya sa kanyang mga alagad ang pananambang kay Zoe noong gabi bago ang kataas-taasang kumperensya. Dahil nabunggo ko iyan, hinding-hindi kita hahayaang makuha ninyong lahat ang nais ninyo. Huminga ng malalim si Daryl at lihim na sumunod sa kanila nang mapagtanto niya iyon. Nais ni Daryl na magmadali at tanungin sina Vito at Harold tungkol sa plano nilang pananambang kay Zoe. Gayunpaman, nag-aalala siya na aalerto siya sa kanila nang hindi kinakailangan, kaya't pinilit niya ang kanyang sarili. Sina Vito at Harold ay ganap na hindi namamalayan na may sumusunod sa kanila. Marahan silang nagchat at ngumiti habang papunta sa pavilion kung saan nagpapahinga ang Jade Sect. Hindi nagtagal, dumating sina Vito at Harold sa harap ng pavilion ng Jade Sect. Halatang pareho silang nakaplano na ng kanilang aksyon ng gabing iyon. Nag-set up na sila, at pamilyar sila sa kapaligiran doon. Buntong hininga. Nakita ni Daryl na kumukuha si Harold ng isang bagay sa kanyang katawan at idikit ito sa kanyang sariling mukha. Agad siyang nagbago sa ibang tao. Si Daryl, na nakatayo sa likuran niya, ay huminga ng malalim, kumulo ang galit niya. Nakita niya na nakuha ni Harold ang isang natatanging maskara. Ito ang hitsura ni Daryl mula 3 taon na ang nakakaraan. Naintindihan agad ni Daryl. Ang lalaking iyon ay ang taong nagpanggap na siya sa Saint Sect. Tumawa naman. Nang makita ni Vito ang bagong mukha ni Harold ay pinuri niya ito. Talagang malakas si Master na gawa niyang lumikha ng isang totoong maskara. Kung hindi ko pa kilala ang mas kilala ko, may isip ko na ikaw si Daryl. Ngumiti si Vito. Nagpapanggap ako na si Daryl para lokohin si Zoe na lumabas.
Kahit na mayroong anumang mga pagkakamali, si Daryl ang sisihin. Wala itong kinalaman sa amin. Tama yan. Nagtawanan silang dalawa habang nagsasalita. Pagkatapos, nililas ang lalamunan ni Harold at naglakad papunta sa pintuan. Kabanata 2767. Sa sandaling iyon, mabilis na nagtago si Vito sa isang malapit na bantay. Tumayo ka dyan. Sino ka nang makarating sa pintuan, narinig niya na Matt sumisigaw. Mabilis na naglakad si Reddy at tumayo sa harap ni Harold. Kahit na nasa palasyo sila sa tabi ng hardin, hindi pinayagan ng Sektang Jade ang kanilang bantay. Si Reddy, bilang nakatatanda na kapatid na babae, ay namamahala sa pagpapatrolya ng lugar. Nagpunta siya upang magtanong sa lalong madaling napansin niya ang isang tao doon. Humihingi ako ng paumanhin para sa nakakagambala sa iyo, mangyaring ipagbigay alam si Sectmaster na si Daryl ay gustong makipagtagpo sa kanya. Nakangiting sabi ni Harold. Daryl nanginginig ang katawan ni Reddy, at hindi niya kaya suriin si Harold. Kumakalat ang mga bulong-bulungan sa buong Siam na mainland na si Daryl ay kawalang-galang kay Lady Chang'er at nakagawa ng isang malaking krimen. Paano siya naglakas loob dumating pa rin sa North Mona Royal na palasyo? Bakit mo nais na makita ang aming master? Tanong ni Reddy habang nagmumuni-muni. Umikot ang mga mata ni Harold habang nakangiti at sinabi, ito ay isang kritikal na isyu hinggil sa kaligtasan ng Sektang Jade. Aking magandang ginang, mangyaring tulungan ako sa pagpapalam sa kanya. Iyon o sige, mangyaring maghintay dito para sa sandali, sabi ni Reddy matapos ang isang maikling lakad. Huminto at tumalikod siya at naglakad sa pavilion at tumungo sa kwarto ni Zoe. Humagulgol si Harold sa loob. Tuwang-tuwa siya na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nagsiwalat. Nagpalitan sila sulyap ni Vito, na nasa anino. Parehas silang nasa sabik at emosyonal. Si Daryl, na nagtatago sa likuran nila, ay kunot-no ang kanyang mga kilay sa parehong oras. Ang lalaking iyon ay labis na napapansin at nagpapanggap na ako. Nais ni Daryl na magpatuloy sa oras na iyon, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Nausisa siyang makita kung ano ang trick. Ang dalawang taong iyan ay huhugutin iyon kahit gabi na. Di nagtagal, nag-walk out si Reddy, sinundan ni Zoe. Sectmaster Darby. Mahinang pagsasalita ni Zoe habang papasok sa harap niya, pinagmasdan din niya ang lalaki. Si Zoe ay nakabihis ng isang mahaba at maitim na lila gown. Siya ay kahawig ng isang engkantado sa kanyang kahusayan, lambot, at kagandahan. Kahit na siya ay medyo pagod mula sa paglalakbay, ang kanyang kamanghamanghang aura ay maaaring hindi maitago. Dagdag pa nito sa kanya ang sariling katangian. Wow! Nang makita nila si Zoe sa harapan nila, kung si Harold ba o si Vito ay nagtatago sa mga palumpong, hindi sila makakatulong ngunit huminga ng malalim. Hindi nila mailayo ang tingin nila sa kanya. Maganda, napakaganda. Narinig nila na ang Sectmaster ng kaakit-akit ang Jade Sect ng Miss Lauren at matikas. Para bang nabuhay siya hanggang sa inaasahan nila. Sectmaster Jen. Sa wakas ay tinipon ni Harold ang kanyang saloobin. Ngumiti siya at humarap kay Zoe. Mayroong isang kritikal na isyu patungkol sa kaligtasan ng Sektang Jade. Posible ba para sa inyo na si Sectmaster na si Morgan ang sumama sa akin ng mag-isa? Parang seryoso si Harold nang sinabi niya iyon, ngunit nagpatuloy siya sa pagtitig sa kanya. Sectmaster Darby, maaari kang magsalita dito na. Ang titig ni Harold ay napakaganda ni Zoe kaya hindi komportable. Sa oras na iyon, si Zoe ay nagkaroon ng kakilakilabot impression sa lalaking nasa harapan niya ay katulad ng mga mata ni Daryl. Ipinapalagay ko na siya ay isang matapat na tao dahil siya ang Elysium Gate Sectmaster. Ako ay hindi naniniwala ang alingaw tungkol sa hindi inrespeto ni Daryl si Lady Chang'er. Ngayon na iniisip ko ito, ang taong ito ay hindi matapat na tao. Nagulat si Harold noong siya ay tinanggihan na panatili niya ang isang ngiti sa kanyang mukha at sinabi, ang Sectmaster na si Jen ay lilito at may masamang impression sa akin. Aalis ako dahil hindi ka umalis, maniwala ka sa akin. Habang nagsasalita siya, nagkunwaring umalis si Harold sa panloloko kay Zoe. Nakaramdam siya ng kaunting gulat sa kanyang puso nang nakita niya si Daryl ay napagpasyahan na aalis na. Agad niyang sinabi, humawak ka. Sasamahan kita mula ng partikular kang dumating upang mahanap ako, Sectmaster Darby. Sa sandaling iyon, hindi pa rin ginawa ni Zoe nang mapagtanto na ang taong nasa harap niya ay hindi si Daryl.
Kabanata 2768. Humagulgol si Harold sa loob. Siya ay humakbang sa aming bitag. Natutuwa si Harold sa tumpak na iyon na sandali mabilis siyang nanguna sa harap humahantong sa Zoe sa isang kalapit na bulaklak sa hardin. Tama sa buntot si Reddy. Sa oras na iyon, hindi na napansin na nila Zoe at Reddy ang anumang bagay na wala sa karaniwan buntong hininga. Lihim na sumunod si Daryl sa likuran nila nung nakita niya yon. Nang makarating sila sa maliit na bulaklak sa hardin, Sackmaster Darby, ano ang problema sabihin mo sa akin kaagad? Bulalas ni Zoe si Reddy, na nasa tabi niya, ay nagmamasid na kanyang paligid ay mahinahon. Huli na sa gabi, kaya walang tao sa paligid. Sackmaster Jen, ano ang dalian ni Harold habang nakangiti? Whoosh! Si Vito, na nagtatago sa isang madilim na sulok, ay bumagsak habang siya ay natapos na nagsasalita. Tinaas niya ang kamay niya at sinuntok si Reddy sa likuran niya. Bang! Napakabilis nito nangyari. Si Reddy ay walang oras upang tumugon sa lahat. Sa parehong oras, wala siyang ideya na ang Daryl sa harap niya ay magtatakda ng bitag para sa kanila. Ang suntok na iyon ay sinaktan si Reddy sa gitna ng kanyang likuran. Aray daing ni Reddy bilang hamina ang katawan niya. Pagkatapos, siya ay gumuhos sa lupa. Ano nang makita iyon ni Zoe, ang kanyang ekspresyon ay nagbago na tigilan siya at galit na galit kay Daryl. How dare you treat me into that hard and attack my disciple, sigaw niya si Harold. Galit na galit si Zoe, ngunit hindi niya alam ang lalaking nasa harapan niya ay isang impostor. Malamig na tumawa si Harold, nagningning ang mga mata niya na may mali siya. Paano naman ang palasyong hardin kaya? Kinontrol namin ang buong lungsod ng hari. Bukod dun hindi ako si Daryl. Pinapagana ni Harold ang kanyang panloob na enerhiya at sinisingil patungo kay Zoe upang atakihin siya sa tabi ni Vito. Hindi ikaw si Daryl, nanginginig ang katawan ni Zoe nang marinig yan. Tuluyan siyang napaatras. Paano posible iyon? Tama si Daryl sa harap ng aking mga mata. Paano siya magiging mandiraya? Inaktibo ni Zoe ang kanyang lakas na ihab. Ang tinutukoy niya iyon sa kanyang puso at nagtapos ang dalawa sa isang mabangis labanan. Hindi mo kailangang magpumiglas, Zoe. Kami ay kumikilos sa alagad ni Mr. Zhang at utos na gumawa ng aksyon laban sa iyo. Lahat ay may pagkakataon na mag-ehersisyo, basta pumayag kang maglingkod at maging tapat kay Mr. Zhang. Ngunit huwag kaming sisihin kung pinipilit mong magmatigas. Si Harold, inatake siya habang nagsasalita. Pinalamutian din ang mukha ni Vito ng malademonyo ng ngisi. Kita ko, kaya, kayong lahat ay mga kalalakihan ni Zhang Ju. Naiintindihan ni Zoe ang lahat. Siya ay nakakuyom ang kanyang mga ngipin habang ipinagtatanggol sarili sa kanilang pag-atake. Tiwalang-tiwala si Zoe noong una, ngunit maya-maya lang ay napagtanto niya na may kung anong mali na pagtagumpayan ang buong katawan niya sa pagod. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay kinontrol din. Iyon ay malinaw na katibayan na mayroon siyang lason. Sackmaster Jen, nakakapagod ba at naubos ang lakas? Nakangiting sabi ni Vito, the ecstasy nalason ka ng lason. Ang aking Panginoon ay ang lumikha ng ecstasy poison. Walang ibang tao sa mundo ang may panunaw maliban sa kanya. Inilabas ni Vito ang ecstasy poison sa isang madilim na sulok kanina nang si Zoe ay pumasok sa maliit na hardin. Ang lason ay walang kulay at walang amoy. Ang lason ay ginagawa ang tao na pakiramdam ay mahina at hindi magamit ang alinman sa kanilang lakas. Napakadumi. Galit at napahiya si Zoe, nagulat siya na siya, ang Sackmaster ng Jade Sect, ay naging walang ingat. Siya ay nahulog sa bitag na itinakda ng dalawang karumal-dumal na individual. Di nagtagal, hindi na nakatiis si Zoe. Tinataka ni Harold ang kanyang acupoint, at siya ay nanginginig ang katawan ng mahulog sa lupa. Tumawa ang dalawa. Bumagal ang hakbang ni Vito at tumingin kay Reddy na walang malay. Tapos, tumingin siya kay Zoe. Kapatid Harold, ang iyong misyon ay kumpleto. Pareho silang magagandang babae. Please, pumili ka. Iuulat namin ang paghak na tapos na. Si Harold, napagtagumpayan din damdamin ikaw si Mr. Zhang at disipulo, para makapili ka muna. Aniya na may kasamang ngiti. Kahit na si Harold ay kay Zhang Ju na kanang kamay, si Vito ay kay Zhang Ju na alagad. Paano siya makakapili ng una? Malaki. Hindi pa tinanggihan ni Vito, naglakad siya papunta kay Zoe. Excuse me, Sackmaster Jen, huwag mo rin akong sisihin.
Magagawa mo lang maging masunurin kapag ginawa kitang babae ikaw stay away. Lumayo ka. Galit na galit si Zoe, ngunit ang kanyang acupoint ay natatakan. Hindi siya makagalaw. Sigaw pa ayon sa gusto mo. Wala ang mga gwardya ng palasyo sa paligid, kaya walang sino man ang gagawa para sagipin ka. Ngumiti si Vito habang sinabi ito. Tapos siya ay hinawakan si Zoe sa palso. Kabanata 2769. Sa puntong iyon, kinagat ni Zoe ang kanyang mga labi. Ang kanyang magagandang mukha ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Siya ay hindi kailanman naging napahiya tulad ng sekta ng master ng sektang Jade. Masisira ba ngayong gabi ang aking pagiging inosente at dalisay? Pumikit si Zoe. Whoosh! Sa kritikal na sandali lamang na iyon, isang katawan ang tumakbo palabas at tumayo sa tabi ni Zoe. Ang kanyang matangos at malamig ang mukha tulad ng kutsilyo. Si Daryl yun. How dare you? Malamig na sinabi ni Daryl habang pinapalibutan ng isang malakas na aura ang kanyang entire body. Sina Vito at Harold ay kapwa natulala nang lumabas ang isang tao sa kahit saan pinapagana ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya. Ang susunod na segundo ay hindi hinihintay pa na mag-react sila. Tinaas niya ang kanyang mga palad at direkta silang sinaktan. Puff, puff. Si Vito at Harold, tulad ni Reddy walang oras upang makapag-react. Sila ay parehong natamaan halos mapasigaw sila sa sakit, sa parehong oras mas lumipad ang kanilang mga katawan kaysa sa 10 metro pa atras at sabay na bumagsak sa lupa. Junior brother nang makita ni Zoe si Daryl, pareho siyang nagulat at natuwa. Sabay sa oras, hindi niya mapigilan ang sarili sa sinasabi, ang 2 taong iyon ay napakatuso, dapat kang mag-ingat. Kahit sanay ang kanyang junior kapatid na lalaki sa gamot, nag-alala siya na ang kanyang lakas ng paglilinang ay hindi sapat upang talunin sila. Ngumiti si Daryl at sinabihan siyang huwag mag-alala. Nagpumilit tumayo sina Harold at Vito, natigilan sila nang makita si Daryl. Hindi nila mapigil ang mapang-anga, siya yung tinuro ni Vito si Daryl. Daryl, ikaw ay minaliit si Lady Chang'er. Nagrek ka sa pagkawasak sa North Mono Royal City at pinahiya ang lahat ng mga magsasaka sa paligid ng mundo. Ang lakas ng loob mong lumitaw ngayon nakakakilabot ang ekspresyon ng mukha ni Vito nang sinabi niya iyon, ngunit siya ay sobrang kinakabahan sa puso niya. Ano nanginginig ang maseselang katawan ni Zoe, ay napatingin kay Daryl, at siya ay lubos na nagulat. Siya si Daryl hindi nakakagulat ang kanyang medikal na mahusay ang mga kasanayan, at ang kanyang elixir at ang mga kasanayan sa produksyon ay pambihira din. Ang mga mata ni Daryl ay sobrang pula sa oras habang naglalakad siya papunta kay Vito. Mas makakabuti kung si Vito ang may hindi nabanggit ito. Ang puso ni Daryl ay nasusunog at kumukulo na may galit. Si Zhangju at ang Endless Sky Organization ay winasak ang Elysium Gate sekta at ang kanyang reputasyon. Naglakas loob pa rin si Vito na gamitin ito upang mapahiya si Daryl. Dapat ay naghahanap siya ng kamatayan. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Nanginginig ang puso ni Vito, nagsimula siya sobrang pawis tulad ng kakilakilabot na mga matang nakatingin sa kanya. Sampal, hindi sinabi ni Daryl ang anumang iba pang kalokohan sa halip, sinampal niya ng malakas si Vito. Siya ay ginugol ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na iyon humagulgol si Vito nang lumipad pa atras ang kanyang katawan mula sa sampal. Lumipad siya ng higit sa 10 metro bago lumapag sa lupa. Dumura si Vito ng isang sariwang dugo. Si Daryl ay humakbang muli upang sampilan siya ng paulit-ulit, siya ay hindi siya binigyan ng pagkakataon na tumayo. Sampal, sampal, sampal. Ang malutong na tunog ng sampal ay pumuno sa maliit hardin ng bulaklak. Si Vito ay desperadong nais na labanan sa puntong iyon, ngunit ang aura ni Daryl ay nakakatakot. Naramdaman ni Vito na tumagos ang takot sa pores ng kanyang buong katawan, hindi pagnanais na lumaban. Daryl, tigilan mo na. Hindi mapigilan ni Harold na sumigaw ng galit at sa puntong iyon sinuntok niya si Daryl nang nakataas ang palad niya. Ang walang katapusang langit ang organisasyon ay may kumpletong kontrol sa North Mono Royal City. Saan gagawin ang kanilang reputasyon ay kung nagawa ni Daryl kumilos ng walang prinsipyo doon. Bang! Hindi man ito liniinggan ni Daryl sa punto. Tinaas niya ang kamay at sinampal si Harold sa tapat ng mukha. Lumipad si Harold at sumabog sa kalapit na haligi matapos damapo ang sampal sa mukha niya.
Pagkatapos, dumulas siya sa ground tulad ng isang mud puddle. Nakaramdam si Zoe ng hindi kilalang tuwa sa puso niya nang makita iyon. Iyon ang totoong sekta ng Elysium Gate Sect Master, ang nauna ay isang imposter. Paano ko hindi napansin iyon kanina? Kabanata 2770. Ibibigay ko sa iyo ang iyong hiling kung nais mong mamatay. Malamig na tumingin si Daryl kay Harold. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng pagpatay na aura. Ang mga mata ni Daryl ay kumislap ng may pamamaslang na intensyon habang sinabi niya iyon. Ninanais niya na pumatay agad at unahin si Harold. Hindi sana si Lady Chang'er nakunan mula sa Saint Sect kung hindi nagpanggap na siya si Harold. Iningatan ni Daryl ang cool niya nang maalala na ang totoong salarin sa likod ng lahat ng iyon ay si Zhang Ju. Bukod dito, isa sa dalawang tao sa harap niya ay alagad ni Zhang Ju, habang ang isa ay kay Zhang Ju ay pinagkakatiwalaan makakakuha siya impormasyon mula sa kanila. Ito ay magiging irresponsible na patayin sila ng direkta. Ano ang nangyari kay Lady Chang'er? Tanong ni Daryl habang nakatitig kay Harold buntong hininga. Pawis na pawis si Harold habang siya ay nadama ang layunin ng pagpatay kay Daryl. Sinabi niya na kinontrol ng Master si Lady Chang'er. Ang pangalan ni Lady Chang'er ay dating nagtawag ng kataas-taasan pagpupulong. Biglang naintindihan ni Daryl lahat pagkatapos niyang marinig iyon. Sa kasabay nito, laking gulat niya. Wala na ang lakas ni Chang'er dati. Anong pamamaraan ang nagawa at ginagamit ni Zhang Ju upang makontrol siya? Harold, hindi mo dapat sabihin sa kanya. Nag-aalala si Vito. Hindi niya mapigilan ang saway sa kasabwat niya. Napahiya si Harold. Nais kong umiyak, ngunit walang luha. Hindi niya nais na ipagkanulo si Zhang Ju, ngunit wala siyang pagpipilian. Si Daryl ay nasa harapan niya, at mamamatay siya kung hindi niya sinabi ang totoo. Sino ang ayaw mabuhay? Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa ng malamig nung nakita niya yon. Tinaas niya ang kamay niya at pinapunte si Vito na lumilipad, dahilan upang siya ay mahimatay mula sa panginginig ng boses. Sumunod, nagpatuloy sa pagtatanong ni Daryl kay Harold. Nasaan si Zhang Ju? Kinilabutan si Daryl sa prospect ng si Chang'er ay nasa kamay ni Zhang Ju. Dapat niya munang hanapan ang Zhang Ju. Iyon nagatubili si Harold, pagkatapos ay sinabi ng mapait, ako ay hindi alam si Master ay naging maingat sa paglilinang, sa pag-iisa para sa nakaraang ilang araw matapos mapang-ala ng hilagang Monolord upang talunin ang mga mandirigma sa panahon ng kataas-taasang konbensyon. Hindi alam ng isa ang eksaktong lokasyon kung saan siya ay naglilinang. Si Daryl ay nagpulupot ng kanyang mga mata nang narinig yan. Malinaw na sinabi niya, ikaw ba ay sinusubukang magsinungaling sa akin? Wala kang alam kung nasaan si Zhang Ju. Sino ang gusto mo magulat sa sandaling na-capture mo si Zoe? Sumusumpa ako na hindi ako nagsinungaling sa iyo. Guro, inaprubahan ko ang plano ngayong gabi, ngunit ang pinuno ay si Master Hansen. Nag-aalala si Harold, aniya kaagad Master Hansen. Nagulat si Daryl. Huminga ng malalim si Harold at maingat na sinabi, isang buwan na ang nakakaraan. Guro si Hansen ng Saint Fire Sect na kaalyado ni Master. Hinahangaan siya nito para sa kanyang kakayahang magdesisyon. Master Hansen ang siyang namuno sa ambush kay Sect Master Jen ngayong gabi. Ano Laura Hansen sa sandaling iyon? Sa wakas si Daryl ay naiintindihan sa parehong oras. Siya ay gulat at galit na galit. Hindi nakakagulat na wala anumang balita ni Laura sa mahabang panahon. Ito ay sapagkat siya ay nakipag-alyansa kay Zhang Ju. Sect Master Darby. Nag-aalangan si Harold nang makita niya ang reaksyon ng mukha ni Daryl. Patuloy niyang sinabi, patawarin mo ako. Alam kong nasaktan ikaw sa pamamagitan ng pagpapanggap ko na ikaw, ngunit ako ay sumusunod sa utos ng iba, kaya ako ay wala talagang pagpipilian. Alam ko kung nasaan si Master Hansen. Minsan hanapin mo siya, maaari kang mahanap ni Master Zhang Ju. Mangyaring pakawalan mo ako pagkatapos, isiniwalat ni Harold ang lokasyon ni Laura kay Daryl. Bang! Hindi nag-atubili si Daryl nang marinig yan. Naglakad siya pasulong at hinampas si Harold hanggang sa pumanaw siya. Ang dalawang taong iyon ang pinakamahalaga sa buhay ni Zhang Ju, kaya niya hindi kayang mawala sa kanila. Pagkatapos, hinanap ni Daryl si Harold at ang mga katawan ni Vito. Wala siyang ibang natagpuan maliban sa isang bote ng ecstasy na lason. Inilayo ni Daryl ang ecstasy poison bago niya sinabi kay Zoe, bumalik ka sa kwarto. Ang iyong mga tao muna ay mag-ingat. Gagawin ko lahat, bumalik ka na. Pinakawalan ni Daryl ang acupoint ni Zoe matapos niyang magsalita.
Inilipat niya ang kanyang bigat at humakbang sa hardin sa gilid. Sinabi sa kanya ni Harold ang lokasyon ni Laura sa direksyon. May plano si Daryl, dapat niyang hanapin si Laura una. Kapag kinontrol niya si Laura, siya ay ang makakahanap kay Zhang Ju. Kabanata 2771. Sa lakas ni Daryl, ang pagpasok ay magiging walang problema. Gayunpaman, iyon ay ang North Mono Royal Palace at may mga sekta mula sa buong mundo sa hardin na iyon. Wala naman na makinabang sa lahat ng kaguluhan na iyon. Buntong hininga, si Daryl dumating sa isang tahimik na silid ng iilan minuto. Mamaya marami siyang napansin, ang mga gwardya ng palasyo ay nakapwesto sa paligid nitong silid. Ito ay malinaw na ang tao sa loob ay may isang posisyon ng mahusay sa kahalagahan. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Daryl ang mga bantay. Pagdating niya sa labas ng pintuan, may naalala si Daryl. Siya kumuha ng isang bote ng pulbus mula sa kanyang katawan. Ito ang ecstasy poison na kanyang natagpuan mula sa katawan ni Harold ngayon lang. Pagkatapos ay ikinalat ni Daryl ang ecstasy lason sa silid sa pamamagitan ng mga puwang sa pintuan. May plano si Daryl. Hahayaan niya si Laura na magkaroon ng isang lasa ng kanyang sariling gamot. Mula noon kumilos siya sa isang karumal-dumal paraan laban kay Zoe. Ano pagkatapos na niyang maikalat ang ecstasy poison, isang marahan ang narinig ni Daryl daing mula sa silid, ngunit tumigil ito biglang matapos ang dalawang salita lamang. He chuckled inwardly. On Daryl's face lit up with a smile. Siya ay lumakad papasok pagkatapos tulak na bumukas ang pinto. Lumawak ang ngiti ni Daryl pagpasok niya sa silid at nakita kung ano ang nasa harapan. Sa parehong oras, hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang babaeng tahimik na nakahiga sa kama. Siya ay may mga pinong tampok at nakakaakit na figure ng katawan. Si Laura pala yun. Kumusta ka nitong mga huli, Laura? Daryl sabi habang hinay-hinay ang hakbang niya, ngunit walang nakakaalam kung nakangiti siya. Sumulyap si Daryl kay Laura habang siya ay nagsalita. Si Laura ay itinuturing na isang tanyag na diyosa sa buong Siam na mainland. Napakahaba ang suot niya at maalab na pulang gown na may mahabang buhok na nakakalat sa magkabilang gilid ng mukha niya. Ang kanyang balat ay kasing puti ng jade, at ang mga tampok nito ay magandang-maganda. Gayunpaman, medyo tumingin siya at mahina na nag-chuckle ulit si Daryl sa loob. Natuwa siya habang hinahangaan siya. Iyon ang ecstasy poison ay labis na kapaki-pakinabang. Hindi sana magkaroon na naisip na ang pamamaraan na ginamit niya laban kay Zoe ay gagamitin sa sarili. Daryl, nanginginig si Laura nang makita si Daryl. Ang bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ni Zhang Ju na si Daryl ay nakulong sa Saint Sect sa bundok? Paano siya nagpakita sa hardin ng palasyo? Gayon din, pakiramdam ko mahina ako sa buong katawan ko, at hindi ko magagamit ang alinman sa aking panloob na lakas. Ito ay parang nalasan ako ng Zhang Ju's ecstasy poison. Saan ito nakuha ni Daryl? Si Daryl ay nakadama ng hindi kapanipaniwala na guminhawa nang nakita kung gaano siya kinilabutan at galit sa oras na yun. Pagkatapos, ngumiti si Daryl at sinabi, bakit pinapayagan kang lumahok sa ang kataas-taasang komperensya, ngunit hindi ko magawa. Napakunot ang noo ni Laura habang nakatingin ang mga mata niya at nag-flash ng galit. Si Daryl ay tumingin sa labas ng oras. Siya ay hindi nais na mag-aksaya ng oras. Kaya sinabi niya, Laura, ikaw at ako ay parehong matalino. Nag-utos si Zhang Ju na may gamaya sa akin. Sinadya niyang sirain ang Elysium Gate sekta at ang aking reputasyon. Mamatay ako kung hindi ako maghihiganti. Kahit na nagkaroon kami ng hindi pagkakasundo, wala akong gagawin sa iyo ngayon kung sasabihin mo sa akin kung nasaan si Zhang Ju. Kinunot ni Laura ang kanyang magagandang alis nang marinig niya iyon. Tumawa si Laura at walang takot na tumingin kay Daryl makalipas ang ilang segundo. Bakit sasabihin ko ba sa iyo kung nasaan si Zhang Ju? Daryl, sa kabila ng katotohanang ito ang hilagang Mona Palace, napapaligiran ito ay aking bayan. Akala mo maaari mong ibagsak ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkuha sa akin? Ikaw pala ay nagkamali. Ang magandang face ni Laura ay puno ng pagkamuhi. Nagkaroon siya ng alitan kay Daryl, at kinamumuhian nila ang isa't isa. Bakit naman tulungan mo siya? Hindi masama, malakas ang ugali mo at pagkatao. Hindi nagalit si Daryl sa lahat ng marinig ang sagot ni Laura. Siya ay tumango sa paghanga. Alam ni Daryl na hindi siya papayag ng madali kung sa bagay, malalim ang alitan niya kasama ko. Bukod dito, siya ang santo ng sect master ng sekta ng Fire,
Isang marangal ang pagkakakilanlan, hindi siya magiging banta ng ilang mga salita ko, hindi ba? Gayunpaman, nakaisip na si Daryl ng isang paraan upang makitungo kay Laura habang siya ay nasa daan niya doon kanina. Kabanata 2772. Sa tumpak na sandaling iyon, lumukso si Daryl at tumalon sa kama. Tinaas niya ang kamay, tinatakan ang acupoint ni Laura, at pinindot ng husto sa kanya. Sa isang iglap, silang dalawa ay magkaharap, halos nakakaantig. Ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Nahiya at nagalit si Laura nang maramdaman ang paghinga at kay Daryl hindi yumalo ngunit sumigaw. Sa parehong oras, siya ay gustong lumaban, ngunit pinigilan siya ni Daryl at hindi makagalaw. Anong ginagawa mo? Biro ni Daryl. Laura, pinayagan mo ang alagad ni Zhang Ju na gamitin ang ecstasy lason upang atake ng sektang-sekta ng Jade Master. Halos ikaw ang magdulot sa kanya upang talunin ang kanyang kabutihan. Hindi mo ba naisip na ikaw ay magkakaroon ng katulad na pagtatapos? Sinusuri ni Daryl si Laura mula sa malapit na distansya habang sinabi niya iyon, at siya ay nagpatuloy na sinabi. Noble at malamig, ang sekta ng Saint Fire Secta Master, ang tanyag na diyosa ng pamayanan ng bagong daigdig. Marami akong pinaniniwalaan ng mga kalalakihan ay nalulula nang makita kanila sa lahat ng mga taon na ang nakakaraan. Marahil ay maraming mga kalalakihan na nais na magpalipas ng gabi sa iyo. Ilan sa mga mandirigma sa pamayanan ang maaawa sa iyo kung ikaw ay mawala ang iyong kadalisayan at reputasyon ngayong gabi. Ha! Namula si Laura, nahihiya siya at galit sa oras. Ang kanyang mga mata ay napakalinaw at maliwanag na halos makapagputok sila ng apoy. How dare you? Ungol ni Laura. Natuwa si Daryl, at humawak siya sa parehong mahigpit ang palso niya, hindi sigurado kung siya ay nakangiti o hindi, nang sinabi niya, tingnan natin kung sapat akong matapang. Dinungisan mo rin ang pangalan ko ng lihim na tinutulungan si Zhang Ju habang sinisira ang Elysium Gates at aking reputasyon. Huwag mo akong itulak dahil walang mawawala. Kung hindi man, ako ay baka may gawin. Ikaw naglakas loob kang hawakan ako, hinding-hindi kita bibitawan kahit na maging aswang ako sa pagkamatay ko. Si Laura kinagat ang labi at malamig na sinabi. Ang ilang mga salitang iyon ay parang pinalis sa labas ng mga puwang niya sa ngipin. Nakatitig si Laura kay Daryl nang walang takot nung sinabi niya yun. Ang ekspresyon niya ay ipinahiwatig na hindi siya susuko, buntong hininga. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Daryl na nagkasalungatan. Masyado siyang matigas ang ulo. Gusto kong takutin siya, ngunit hindi man siya natakot. Anong gagawin ko? Habang iniisip niya, nawalan ng pasensya si Daryl. Malamig niyang sinabi, bilasan mo, sabihin mo sa akin kung nasaan si Zhang Ju. Kung hindi man, gagawin ko ay dito na matulog. Habang nagsasalita siya, tinanggal ni Daryl ang kanyang sapatos at medyas at humiga ng comfortable sa tabi ni Laura. Ayokong mapahiya ka ngayon, Laura. Mas makakabuti mong pagsamahin ang iyong mga kilos. Umalis ka. Dinuraan ni Laura ang dalawang salitang iyon. Nawala agad ang pasensya ni Daryl. Kinuha niya ang damit ni Laura, at ang tunog ng matalim na luha ang narinig. Agad na ang kaibig-ibig na balikat ni Laura ay nakalantad sa harap ni Daryl. Hindi ka pa rin nagsasalita, daing ni Daryl at umungol ng malakas. Mawala ka. Malamig na namang ngumuso si Laura. Hindi na kinaya ni Daryl. Siya nagpatuloy na punitan ang mahabang damit ni Laura. Gayunpaman, sa panahong iyon, nakita ni Daryl nang tumingin siya ang ekspresyon ng mukha ni Laura na kakaiba, galit siya at pinahiya. Ang mga mata ay nagpakita ng pakiramdam ng pagpapasya. Tapos, nilabas pa niya ang dila niya. Nagulat si Daryl, gusto niya kagatin ang dila upang magpatiwakal. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko. Sobrang lakas ng ulo ni Laura. Walang oras si Daryl upang mag-isip, karagdagang alam niya na siya ay magiging huli upang pigilan siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bibig ni Laura. Nais ni Laura na kagatin ang kanyang dila upang pumatay ang kanyang sarili. Nang makita niyang inilagay ni Daryl ang kanyang kamay sa kanyang bibig, siya ay halos nahimete sa galit niya. Kumagat siya sa labi square. Mahirap sa tumpak na sandaling iyon. Kahit na ang kanyang acupoint ay selyadong, si Laura nakapagsalita pa. Kaya, natural, siya na makagat din. Arg! Sa sandaling iyon, isang puso ang naramdaman ni Daryl sa sakit ng sakit na umaatake sa kanya. Siya ay hindi mapigil ang huminga ng malamig.
Ang kanyang katawan ay umatras ng likas na ugali, siya ay pinindot ang isang nakaumbok na seksyon sa gilid ng pader, click. Bigla, nakaramdam sila ng isang panginginig. Ang kutson sa ilalim ng kanilang mga katawan ay gumuho at nagsiwalat ng isang madilim na lihim na lagusan. Wow! Bago mag-react sina Daryl at Laura, nahulog ang kanilang mga katawan sa lagusan. May isang lihim na bitag sa ilalim ng kutson. Anong pagkakataon na? Ako ay nagkataon na nasagasaan ito. Kabanata 2773. Arg si Daryl ay niyakap ng likas kay Laura bumulong sa kanyang puso. Hindi nagawa ni Laura tulong ngunit sumigaw nang mapagtanto niya nawawalan ng balanse. Bang! Ang lihim na lagusan ay hindi masyadong malalim, marahil 10 metro ang lalim. Si Daryl ay bitbit si Laura, kaya napunta siya sa ground muna ikaw. Pakawalan mo ako. Tinatakan na ni Daryl ang suplado ni Laura at dinala sa kanyang braso. Hindi siya makagalaw at sobrang nahiya at galit. Siya sabay lingon sa paligid. Buntong hininga, binitawan ni Daryl ang kamay niya at tumingin sa paligid, natigilan siya agad. Napansin niyang ang lihim na lagusan ay napakamahaba at madilim, at wala siyang ideya kung saan ito haantong. Kitang-kita niya iyon ang magkabilang panig ng dingding ay nakaukit na may ilang mga magagandang pattern, nagpapahiwatig ng isang pinaghihigpitan na lugar para sa maharlikang pamilya na saan talaga ito hindi lilito na ang banal na Emperor Place. Medyo naguluhan si Daryl doon sandali, ilang taon na ang nakalilipas, hindi sinasadya si Daryl sinira ang sekreto ni Emperor Hou silid sa paglilinang. Siya ang naging sanhi ng Emperor Hou paglilinang sa backfire at namatay. Mamaya, upang makuha ang imaginative image peel, natutunan ni Daryl mula kay Chang'e na, ang Emperor Hou ay mayroong banal Emperor Place kung saan niya itinago ang kanyang kayamanan. Ang dalawang lugar na iyon ay ang hilaga ang mga lihim na lugar ng Mona Palace na hindi may alam. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tila pantay mas mahiwaga kaysa sa banal Emperor Place. Hindi pinansin ni Daryl sandali si Laura pumasok sa loob upang galugarin ang lugar. Russell, gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang mga hakbang, siya ay nagulat na marinig ang isang kakaibang tunog mula kay ang dilim sa unahan. Ang tunog na iyon ay ganun kakaiba na tinutulan nito ang anumang paglalarawan. Ito parang nagbabanta, kinuyam ni Daryl ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga mata upang tumingin. Siya ay lubos na gulat, may napansin siya gumagapang patungo sa kanila gamit ang apoy na kumislap sa buong katawan nito. His! Malinaw na nakikita ni Daryl ang mukha nito bilang ito lumapit sa kanya. Hindi niya mapigilan huminga ng malamig. Ito ay isang fire-enchanted beast. Ang fire-enchanted beast ay isang bihirang mahiwagang hayop na karaniwang tumatambay malapit sa larva sa ilalim ng lupa. Ang kabuuan nito sunog ang katawan habang sumisipsip ang lakas mula sa init ng uod. Daryl ay walang ideya na siya ay bumangga sa isa sa ang lihim na lagusan. Tatlong bukod dito, ang fire-enchanted beast ay isang level 5 na martial saint kasama ang katawan higit sa 3 metro ang haba. Isang fire-enchanted beast na pansin ni Laura ang fire-enchanted sabay na hayop. Para sa isang maikling sandali, natigilan siya, ngunit siya hindi mapigil ang mapasigaw. Whoosh! Ang apoy na enchanted beast ay umungal at sisingilan ng direkta kay Daryl habang siya napasigaw. Binuksan nito ang duguan bibig at binaril ang isang bola ng apoy sa parehong oras. Ang temperatura sa paligid ay tumaas higit sa 10 degree kaagad, na parang nasusunog ang hangin. Sa isang iglap, ang nakapaligid ang temperatura ay tumaas ng higit sa 10 degree, bilang kung nasusunog ang hangin. Ang mga mata ni Laura ay kumurap sa tuwa nang nakita niya yon. Ito ay kamangha-mangha. Ang umaatake ang fire-enchanted beast Daryl. Sana mapatay niya ito. Si Laura kumuyam ang kanyang mga ngipin sa galit habang siya naalala ang ginawa ni Daryl siya kanina. Gayunpaman, alam ni Laura na ang kapangyarihan ng ang fire-enchanted beast din mahina na hindi ito makakasama Daryl. Nang makita niya ang fire-enchanted beast singil papunta sa kanya, saway ni Daryl mahinahon. Tumakbo siya palayo upang maiwasan ito madali. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang bola ng apoy ang lumipad na karaang Daryl at agad na natakpan si Laura, na nakahiga doon. Natakpan ang acupoint ni Laura, kaya siya hindi talaga makagalaw. Hindi niya kaya iwas talaga. Whoosh! Ang mahabang gown ni Laura ay nagsimulang matuno ang susunod na segundo.
Si Laura naman ay hindi nasaktan. Siya ang sect master ng sekta ng Incandescent bago pagiging sekta ng Saint Fire Sekta Master. Lahat ng mga diskarte sa kanya ang honed ay nauugnay sa apoy. Siya ay hindi takot sa apoy na inilabas ng Enchanted Fire Beast. Kabanata 2774. Whoosh! Sa puntong iyon, ang apoy ay nakakaakit ng hayop tumalikod at ikinandado ang tingin nito Daryl. Siningil ang napakalaking body figure nito sa kanya kaagad. Anong hayop? Tahimik na nagmura si Daryl, umiwas upang maiwasan ito, pinapagana ang kanyang panloob na enerhiya, at malakas na sumabog sa tuktok ng fire ang ulo ng Enchanted Beast. Hinayaan ng hayop isang nakakabinging dagandong. Bumagsak ito sa ground at nagpumiglas para sa ilang sandali bago ganap na gumuho. Buntong hininga, huminga ng malalim si Daryl at nagpahinga ang ekspresyon ng mukha niya. Apoy ang Enchanted Beast ay naglakas loob na kumilos hindi makatuwiran patungo sa akin. Dapat meron ito ipinapalagay na ako ay isang tao na maaaring mapang-api. Napansin niya si Laura, na hindi malayo-palayo, habang umuungol sa kanyang puso. Hindi mapigilan ni Daryl na magpalamig hininga, at hindi makagalaw ang kanyang mga mata malayo sa eksena. Napakaakit ng hubog ng katawan ni Laura. Ang kanyang mahabang damit ay buong nasunog sa oras na. Sinumang lalaki na nakakita sa kanya hindi magagawang perpektong bodyline pigilan ang sarili. Daryl, nahiya at nagalit si Laura kasabay nang naramdaman niya ang titig ni Daryl sa kanya. Isara ang mga mata ng aso mo. Siya malamig na sabi. Ipikit mo ang mga mata ng aso ko. Mas marunong sana si Laura na, hindi sabihin niya agad na naglakad si Daryl pasulong at pinagmasdan siya mula sa isang mas malapit distansya matapos niyang sabihin iyon. Ikaw, galit na galit si Laura, at lihim siyang lihim panata sa kanyang puso. Kung makakasira siya libre mula sa paghawak ni Daryl, gagawin niya walang alinlangan na magbayad sa kanya ng 2 beses kaysa marami sa hinaharap. Ikaw, Daryl, dapat mong bitawan ang aking acupoint now. Nag-aalala si Laura, walang kinalaman sa akin na ikaw hinahanap si Zhang Ju. Bukod, mayroon akong ideya kung nasaan siya. Ang tono ni Laura ay hindi kasing mayabang dati nung sinabi niya yun. Dahil sa pagkatao ni Laura, gagawin niya huwag na huwag kang susuko kay Daryl. Kahit na kinailangan niya mamatay, hindi niya kukunat ang noo niya, kahit konti. Gayunpaman, siya ay ganap na hubad sa oras, at siya mas gugustuhin pang mamatay kaysa tignan tulad na ni Daryl. Daryl chuckled sa loob, siya'y ngumiti. Laura, kahit na hindi mo ginawa alam kung nasaan si Zhang Ju, hindi ako papayag pumunta ka. Napaka-misteryoso ng lugar na ito kung gaano katamad ang pag-imbestigahan nito mag-isa. Mas magiging kasiya siya ito kasama ang kumpanya ng isang magandang ginang tulad ikaw. Habang nagsasalita siya, si Daryl ay lumakad pasulong at inakbayan si Laura. Isang mabangong bango. Nararamdaman ni Daryl ang isang kaaya-ayang bango ng katawan. Hinugasan siya sa oras na iyon. Ikaw binitawan mo ako, bit-iwan mo sure. Gayunpaman, hindi alam kung may iba pang sunog mga Enchanted Beast sa lugar na ito. Alam ko hindi ka natatakot sa apoy, ngunit sa apoy ang mga Enchanted Beast hindi lamang makahihinga apoy, ngunit kakain din sila ng mga tao. Ikaw nakipag-away si Daryl kay Laura habang sila lumakad ng mas malalim sa mahabang lagusan, siya ay nasa malalim na pag-iisip. Sa kabilang banda, alam iyon ni Daryl ang pinakamahalagang bagay noon ay ang hanapin ang Zhang Ju. Gayunpaman, ang lokasyon sa harap niya ay nakakaengganyo. Kaya niya hindi makakatulong ngunit nais na galugarin ito. Hindi nila natitiyak kung gaano sila katagal naglalakad nang mapansin nila ang ilaw sa harapan nila. Tumawa si Daryl sa loob. Nagliwanag ang mukha ni Daryl nang makita ang ilaw sa harapan niya. Ang buong katawan niya ay panahunan. Kung mayroong ilaw, nangangahulugan ito may hinaharap. Binilisan ni Daryl ang kanyang mga hakbang habang iniisip tungkol doon. Nasa sabik din si Laura para sa hindi kilalang dahilan ng sabay. Ito ay tulad ng mahiwagang lokasyon, nagtataka ako kung ano sa loob. Buntong hininga. Pagkatapos ng ilang daang metro, ang dalawa sa nakita nila sa wakas ang isang nakabukas na bato pinto sa harap nila. Sinaunang mga pattern ay inukit sa pintuang bato. Ito ay maganda at nagpapalabas ng isang misteryoso aura at the same time. Hindi mapigilan ni Daryl na kumuha ng malalim hininga sa sandaling iyon,
Bakit ginagawa iyon lugar iparamdam sa akin na ako ay nasa palasyo sa ilalim ng lupa kung saan ginamit ni Quaffo maging. Kabanata 2775. Si Daryl ay nasa likuran ng Green Cloud Sect bundok mga isang buwan na ang nakakaraan. Kasama si Woody at ang kanyang mga kapatid, bumalik siya sa tribo ng Roxy sa sariling bayan. Sila sa paglaon patungo sa daan ng Quaffo palasyo sa ilalim ng lupa. Ang kapaligiran may katulad sa nakasama niya tapos dinala ni Daryl si Laura at naglakad sa pintuang bato habang siya ay nagmumuni-muni. Wow! Nagulat sina Daryl at Laura nang pumasok sila at nakita ang sitwasyon sa harap nila. Napaatras sila, nakita nila ang isang napakalaking lihim na silid. Hilaga ang Mona Palace ay kalahati ng laki nito silid, ang buong silid ay itinayo ng mga translucent brick. Ibinigay nito ang impresyon ng pagiging maliwanag at makintab, katulad ng isang kristal na palasyo. Ang nakapaligid na dingding ng lihim ang silid ay inukit ng mga imahe ng mga diwata at ulap. Mga enchanted na hayop, sagradong mga dragon, phoenixes, at ang mga unicorn ay inilalarawan din. Halos lahat ng mga mahiwagang hayop na nabanggit sa ang mga sinaunang teksto ay matatagpuan doon. Nagningning ang mga mata ni Daryl. Nagulat din si Laura, nakatitig blanko sa mga nakaukit sa dingding. Nagkaroon siya ng impresyon na siya ay nasa mundo ng mga sinaunang alamat. Wow! Dumating ang paningin ni Daryl sa gitna ng ang lihim na silid matapos siyang mapang-anga para sa ilang minuto. Nagkaroon ng Kat-Anji tanging trono ng kristal sa gitna mismo ng lihim na silid. Isang napakagandang babae ang tahimik na naupo sa trono, siya ay nasa isang mahabang puting damit, ay nagkaroon ng maganda mga tampok sa mukha anda mapayapang ekspresyon. Nararamdaman ni Daryl ang isang malakas na aura na nagmamadali patungo sa mukha nito habang tahimik siyang nakaupo. Yan ginawang imposible ni Aura na magrespeto kanya sa anumang paraan, nakatitig pa sa naramdaman niya bastos iyon sino ang babaeng iyon. Ang aura niya ay sobrang lakas. Naramdaman ni Daryl na kumakabog ang utak niya doon sandali, at siya ay kumpleto na tigilan. Maraming babae ang nakilala ni Daryl makapangyarihang oras mula pa noong pagtatatag ng Elysium Gate. Sloan, Quincy, ang South Cloud Empress, at kahit na si Laura, na dinala niya ang ilan sa mga babaeng iyon. Kahit ano isa sa mga babaeng iyon ay maaaring iling ang siyam na mainland. Gayunpaman, ang babaeng nasa harapan niya ang mga mata ay may mas malakas na aura. Kahit na si Chang'er ay matatakpan kung siya ay sa tumabi sa kanya. Nanginginig din ang puso ni Laura, siya kinakabahan sa hindi alam na kadahilanan. Tulog. Sa kalaunan ay muling nakuha ni Daryl ang kontrol ang kanyang saloobin. Sinubukan niyang panatilihin ang gulat sa puso niya sa Bea. Hinuyam ang kanyang mga kamao at yumuko sa trono at sinabi, "Moalang-galang ako, nalaman kong ang iyo pangalan." Nag-iingat si Daryl nang sinabi niya ito iyon, at naglakas loob pa siyang kumuha ng malalim na hininga. Buntong hininga, tumingin ang babaeng nasa trono Daryl sa tumpak na sandaling iyon. "Ikaw mahahanap ito ng dalawang bata lugar, hindi masama." "Hindi naman masama," sabi ng babae. Isang ngiti ang kumalat sa babae mukha habang sinabi niya, "Ako si Noah." Ano nanginginig ang puso ni Daryl at Laura sandaling iyon, at sila ay lubos na tigilan. "Nunuo mali ba ang narinig ko sa kanya?" Yung babaeng yon ang sinaunang Diyosa Noah. Tinitigan ni Daryl si Noah, nakaupo doon, walang laman. Tumunog ang utak niya, at nanginginig ang kanyang katawan. Sinaunang ang pag-iral ng Diyosa Noah ay pantay mas malakas kaysa kay Quaffo. Matapos hatiin ni Pango ang langit at ang lupa, ang sinaunang Diyosa Noah ang lumikha ng 5 kulay na bato upang ayusin ang kalangitan, nakikinabang sa lahat. Ang kanyang reputasyon ay ipinamana sa maraming henerasyon hanggang sa araw na iyon walang tao. Sa siyam walang kamalayan sa kanya si mainland. Pagkakaroon ano ang pangalan mo, Junior Noah? Marahang tanong ni Daryl. "Ako si Daryl Darby, pagbati, Your Highness." Huminga ng malalim si Daryl habang kinokontrol niya ang kaguluhan sa kanyang puso at sinagot ng matapat. "Tama," tumanggo si Noah. Pagkatapos, lumingon siya papunta kay Laura. "Asawa mo ba ito?" Ang mahabang palda ni Laura ay sinunog ng apoy enchanted beast kanina, wala siyang takip, at bitbit siya ni Daryl. Mag-asawa lamang ang maaaring maging ganun intimate sa mga mata ni Noah. "Ha!" Namula ang kaibig-ibig na mukha ni Laura kahihiyan sa oras. Siya nais na gumanti,
ngunit nang maramdaman niya Watts malakas na aura, siya ay sa isang pagkawala para sa mga salita. Kabanata 2776. Daryl chuckled sa loob, natuwa siya nang makita si Laura. Ekspresyon bumaling si Daryl sa sinaunang Diyos sa Nuwa at magalang na sinabi, Laura, tulad mo maaaring nahulaan, ay ang aking asawa. Apoy inatake kami ng enchanted beast, at ang aming sinunog ang mga damit. Humihingi ako ng paumanhin para sa lumilitaw sa isang nakakahiyang estado. Sinubukan ni Laura na patayin siya maraming beses bago makipagsabay sa Zhangju. Daryl, syempre, gagawin samantalahin ng isang mahusay pagkakataon. Ikaw, kinagat ni Laura ang kanyang mga labi. Galit na galit siya. Sino ang asawa mo? Huwag pumutok ang iyong sariling trompeta. Paano niya nasabi yun nang iningatan kong tahimik? Hindi ikaw ang asawa ko. Saka, bakit hinayaan mo akong hawakan ka ng ganyan? Hindi mo ba iyon kasalanan? Kasalanan mo yan, Laura. Ang sikretong lagusan ay nasa iyong silid. Hindi ko maniwala ka na wala kang alam tungkol doon. Sa nakikita ko, dapat hinahangaan ako, kaya't sadya mo nahulog doon kasama ko. Di ba nag-away ang dalawa? O sige, sige. Ang kanilang pagtatalo na ginawa ang sinaunang sumimangot si Diyos sa Nuwa. Marahan niyang sinabi, tumahimik ka lang, ito ang sikreto kong lokasyon ng paglilinang. Dapat meron tayong paunang natukoy na relasyon upang magawa magkita kayo ngayon. Bibigyan ko kayo ng Red Along pareho mamaya. Isang regalo. Parehong nagulat sina Daryl at Laura at hindi maipaliwanag na nasa sabik. Gaano ako kaswerte, akala ko ito mapanganib na lugar ay magiging mapanganib. Dahil nakasalubong namin ang isang fire enchanted beast, hindi ko inaasahan na makilala ang sinaunang Diyos sa Nuwa at makatanggap ng regalo mula sa kanya. Sinabi ng sinaunang Diyosa na si Nuwa, pagkatapos kong ibigay sa iyo ang regalo, wala na ako din. Ito ay isang bakas lamang ng aking kamalayan sa Nine Darling. Maswerte ka na nakikita mo ako. May kamalayan. Nagulat si Daryl, ngunit pagkatapos ay siya natanto kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sinaunang Diyos sa Nuwa ay ang katulad ng Quaffo na nakilala ni Daryl bago yun. Mayroon na sila mapagtagumpayan ng sakuna at umakyat, nag-iiwan ng isang hawakan ng ang kanilang kamalayan sa Siam Mainland. Ang malay lang na natili sa kung saan ang tao minsan nilinang. Nang pumutok ang mga tagalabas lugar na iyon, ang kamalayan ay nagising, at pagkatapos ito ay mabilis mawala din. Ang 2 kwintas ay regalo ko. Ikaw kapwa dapat magkaroon nito. Ngumiti ang sinaunang Diyos sa Nuwa at dahan daw ang itinaas ang malajed niyang kamay. Sila nakita ang 2 guhitan ng maliwanag na ilaw nito lumipad papunta kina Daryl at Laura. Gayunpaman, ang lumipad patungo si Daryl ay itim, habang si Laura ay maputi. Boss. Hindi maipaliwanag sina Daryl at Laura na sa sabik na makita ang mga lumilipad na kwintas. Sa parehong oras, may naramdaman silang kakaibang puwersa na hindi sinasadya nilang buksan ang kanilang mga bibig. Sa parehong nilamon nina Daryl at Laura ang butil sa sandaling malaya sila sa kakaibang puwersa. Naramdaman ni Daryl ang isang walang kapantay na buong lakas agad na maghiwalay sa kanyang mga paa at kamay, at ang panloob na enerhiya sa kanyang larangan ng enerhiya biglang tumaas. Bigla, anong uri ng butil iyon? Bakit ganun? Sobrang kakaiba. Nagulat si Daryl. Kasabay nito ay nanginginig si Laura. Ang kanyang tinanggal ang mga selyadong acupoint. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang larangan ng enerhiya, panloob na enerhiya ay nagkaroon kaagad na kuhang muli sa rurok nito. O hindi maipaliwanag na nasa sabik si Laura. Hindi lamang ang kanyang acupoints hinalinhan, ngunit lumakas ang kanyang lakas sa loob din. Anong kamangha-manghang regalo mula sa sinaunang Diyos sa Nuwa? Si Laura, na nakakagaling pa rin ang pagkabigla, hindi nakalimutang titigan sa tabi niya si Daryl. Kabanata 2777. Pinahiya niya ako ng marami. Kapag may pagkakataon, gagawin ko siguraduhing naghihirap siya. Whoosh! Tulad ng pagmumuni-muni ni Laura na sa pribado, ngumiti ang sinaunang Diyosa na si Nuwa at bekan sa kanya. Halika, kayong dalawa. Pumunta ka sa unahan. Opo, iyong mahal. Hindi si Daryl magkaroon ng oras upang mag-isip, kaya siya ay tumugon mabilis at humakbang pasulong. Sa parehong oras, marahan din si Laura. Nagpatuloy. Oo, hindi masama. Tinitigil ni sinaunang Diyos sa Nuwa si Daryl at tumango na aprobado. Talaga naman bihirang para sa isa na magkaroon ng tulad ng isang mataas na antas ng talento sa ganoong kabataang edad. Ako ay gamaan na ipasa ang aking lihim na pamamaraan sa iyo.
Pagkatapos, ang sinaunang Diyosa Nuwas nahulog ang mga mata kay Laura. Boss! Ang sumunod na segundo, napansin ni Daryl malupit na aura ang sumabog mula sa sinaunang Diyosa Nuwa. Si Laura ay ganap na nilamon ito sa isang iglap. Hindi pa siya nagre-react, ngunit siya kinilig ang mesla na katawan, at siya na hindi makagalaw. Empress, hindi masyadong maipaliwanag si Laura na tulad niya tumingin sa sinaunang Diyosa Nuwa walang laman. Napatay siya papunta kay Daryl dati, at siya hindi mapigil ang magtaka kung sinauna alam ito ng Diyosa Nuwa. Gayunpaman, pareho ito ni Daryl sa kanya unang pagkakataon na makita ang sinaunang Diyosa Nuwa. Imposible para kay sinauna ang Diyosa Nuwa upang harapin iyon sa kanya pagmamayari makalipas ang ilang segundo, ang sinaunang Diyosa ni Nuwa ang kanyang lakas, tinitigan si Laura, at mahinang sinabi, kahit na ikaw ay napakatalento, ito ay kahit na bihira para sa iyo upang makamit ang tulad ng isang mataas antas sa paglilinang. Ang mga kababaihan ay malamig, at ang apoy ay kamangha-mangha. Dapat maging matulungin sa pangmatagalan. Pagkatapos, ang sinaunang Diyosa Nuwa na pagnilay-nilay sandali at nagpatuloy sasabihin, dapat itong maging tadhana para sa iyo na meet me here. Tutulungan kita alagaan nito mamaya. Ang sinaunang Diyosa Nuwa pa rin naisip na sina Laura at Daryl ay mag-asawa. Empress, ang mukha ni Laura ay namula, at siya sobrang balisa. Sa totoo lang, tayo can't wait to kill Daryl. I hate him, paano ako magiging asawa niya? Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang mga salita, ang pinag-ambala siya ng sinaunang Diyosa Nuwa. Nauubusan na ako ng oras. Sinaunang ngumiti si Diyosa Nuwa at sinabi, mayroon ako dalawang uri ng natatanging mga diskarte. Ang isa ay isang dalisay na diskarteng yang, at ang iba pa ay isang purong diskarteng yin. Dahil ikaw ay asawa at asawa, pareho kayong makakaya alamin ang bawat isa. Itinaas siya ng sinaunang Diyosa na si Nuwa kamay, at 2 libro ang lumitaw sa kanya palad inabot niya ang mga ito kay Daryl at Laura. Mabait kang tao. Inaasahan ko na ikaw matututunan ang mga diskarte at magagawa makinabang sa Nine Mainland. Ang sinaunang Diyosa na si Nuwa ay nakaupo kasama ang tahimik na ngiti sa kanyang mukha, at sa parehong oras, ang magandang figure unti-unting nawala. Tumawa si Daryl sa loob. Tuwang-tuwa siya na tumingin siya sa sinaunang Diyosa Nuwa at sinabi magalang, maraming salamat. Hindi na siya makapaghintay na buksan ang sikreto manual walang salita sa takip, ngunit ang mga diskarteng na itala dito ay lubos na mahiwaga. Hindi nagtagal, si Daryl ay napalubog na rito. Si Laura, na tumayo sa tabi niya, ay nagbago ang ekspresyon ng mukha niya agad. Siya nabalot ng damdamin nang bumagsak ang kanyang mata kay Daryl, siya lalo pang lumiwanag ang sama ng loob. Daryl, pinahiya siya, at ang sinaunang hindi nagkaintindihan ang Diyosa Nuwa sila bilang mag-asawa. Pagkatapos, pareho sa kanila ay nakatanggap ng kanyang mga diskarte. Ang sinaunang Diyosa Nuwa Empress pambihira ang mga diskarte, kaya siya hindi dapat payagan si Daryl na linangin matagumpay ang mga ito. Ang sinaunang Diyosa Nuwa na figure naging mas ilusyon na parang kaya niya mawala sa anumang oras. Ngumisi si Laura ang kanyang mga ngipin upang kumalma ang kanyang puso. Daryl, go to hell. Ang sumunod na segundo, sumigaw si Laura. Siya tinaas ang palad at tinamaan ang likuran ni Daryl. Sa parehong oras, si Daryl ay lubos na huhulog sa lihim na manual, at siya hindi inaasahan na aasahan din si Laura biglang kumilos upang atakihin siya sa harap mismo ng sinaunang Diyosa Nuwa. Kabanata 2778. Anong ginagawa mo? Ang sinaunang Diyosa Nuwa ay kinuha gulat na gulat upang makita ang ginawa ni Laura. Siya kinilig at tiningnan si Laura papasok, hindi makapaniwala. Hindi ba sila mag-asawa? Bakit bigla ba niyang ginawa yun? Ang sinaunang Diyosa na si Nuwa ay hindi alam na mayroon siya ng buong hindi maintindihan ang dalawa na maging asawa at asawa. Sa katunayan, sila ay mga kaaway. Napansin din si Daryl nang bigla panganib likas na tinangka niyang umiwas siya, ngunit siya ay masyadong malapit sa Laura, kaya ito huli na. Boom! Ang atake sa palad ay tumama sa likuran ni Daryl, at daing ng lalaki. Nagpadala siya ng marami 12-dosenang metro paatros bago bumagsak ng malakas sa lupa at pag-ubo ng bibig ng dugo. Dugong pula ang mga mata ni Daryl habang siya mariing tinitigan si Laura. Malupit si Laura. Kahit na Daryl pinahiya si Laura, wala siyang ginawa higit sa kanya.
At most, check lang siya ng ilang beses at niyakap siya para sa isang sandali. Sinubukan ba niya akong patayin lahat dahil dun nagpumigla si Daryl at malapit nang magsalita, ngunit natigilan siya nang siya nakita ang namukad sa harapan niya. Si Laura, na mukhang smug na parang siya nasiyahan sa sarili, nanginginig. Ang kanyang mukha ay ashen, at pagkatapos, siya tumulo ang isang bibig. Siya mukhang mas nasugatan siya kaysa kay Daryl. Ano ang nangyayari, bakit niya ako inatake, ngunit mukhang nasugatan ang sarili. Hindi ko ginamit ang aking panloob na lakas upang labanan ang kanyang pag-atake lamang ngayon, ngunit kahit na ginawa ko, imposible na sinaktan mo siya ng sobra. Sumimangot si Daryl, medyo nagduda siya tungkol sa nangyari. Kumunat ang mga kilay ni Laura habang katawan walang tigil na nanginginig. Siya rin ay nagulat. Anong nangyari, paano ako nasaktan? Ramdam ni Laura na ang ugat ng puso niya malubhang na pinsala, ngunit walang gumawa kahit ano sa kanya. Ang pinsala ay masyadong kakaiba. Ikaw, ang sinaunang Diyosa na sinuwa ay nakaupo sa trono at binigyan si Laura ng isang salungatan. Tingnan mo, bakit mo inatake ang iyong asawa? Saway ng sinaunang Diyosa na sinuwa marahan si Laura. Kinagat ni Laura ang labi at sumagot, "Your kamahalan, naintindihan mo kami. Hindi kami mag-asawa." Sa salungat, ang taong iyon ay aking kaaway. Pagkatapos nito, itinapon ni Laura si Daryl ng patagilid na sulyap. Daryl, mabait din siya, makapangyarihan, buhay pa siya pagkatapos ng aking ambush. Kung alam ko kanina, alam ko ginamit ang aking buong lakas sa pag-atake ngayon lang. Hindi mag-asawa ang sinaunang Diyosa na sinuwa ay natigilan, ang ganda ng mata niya bigla tila nagkasalungatan. Makalipas ang ilang segundo, sinaunang Diyosa bumantong hininga sinuwa. Ito pala nakagawa ng isang pagkakamali, ngunit mayroon kayong dalawa, kinuha na ang aking Chao Te Kinyang kwintas, ang iyong kapalaran ay magpakailanman magkaka-ugnay, mabubuhay ka at mamamatay magkasama, wala nang makakabago niyan. Ano, nanginginig si Laura at tumingin sa blanko ang sinaunang Diyosa Nuwa. Ang iyong mahal, ano ang pinagsasabi mo? Mukha ring naguluhan si Daryl. Siya tinitigan ang sinaunang Diyosa Nuwa bilang hinintay niya ang sagot nito. Huminga ang sinaunang Diyosa na sinuwa ng mahabang buntong hininga. Ngumiti siya at sinabi, "Ang kwintas na binigay ko sa inyong dalawa ang tinawag na magulong yin at yang beads. Ang itim butil ang yang, at ang puting butil ay ang yin, yung Chao Te Kin at yang. Ang mga kwintas ay mga yamang espiritual na nabuo ng ang langit at ang lupa ay nilikha. Bago pa ang langit at lupa pinaghiwalay, nakuha ko sila pag nagkataon magulong langit. Iningatan ko sila mula noon hanggang ngayon. Ang pares ng kwintas na iyon ay katulad nila, dalawang magkakaibang kwintas, ngunit ang mga ito talagang isang set. Kung ang itim na butil ay nawasak, pagkatapos ay ang puting kwintas ay nawala din at kabaliktaran. Pagkatapos mong kunin, pareho kayong ibahagi ang katangiang iyon. Sa ibang salita, ang iyong buhay at kamatayan ay nakatali magkasama ngayon. Sa makatuwid, gagawin mo rin masubitan matapos mo siyang atakehin. Kung ikaw pinatay siya ngayon lang, gagawin mo mamatay din sa kanya. Naiintindihan mo ba ako?" Kabanata 2779. Matapos ang huling pangungusap, ang sinaunang tahimik na tumingin si Diyosa Nuwa kay Laura. Nanginginig si Laura, siya ay lubos na tigilan. Paano ito magiging? Akala ko yon, binigyan ako ng sinaunang Diyosa Nuwa ng uri ng Peerless Peel. Hindi ko inaasahan upang maging isang bagay na napakahusay. Ginagawa ba yan? Nangangahulugang hindi ako makahanap paghihiganti mula kay Daryl para sa natitirang aking buhay. Patayin mo siya, at hindi ako mabubuhay. Si Daryl, na nasa malapit, ay nandoon din tulala. Ano, ang buhay ko ay nakatali sa kapalaran ni Laura? Niloloko mo ba ako? Pagkatapos, pumutok ang ngiti ni Daryl. Ang daan tumingin siya kay Laura ay medyo pilyo. Tumawa siya sa loob. Hindi siya makukuha ni Laura paghihiganti sa kanya sa hinaharap. At siya ay nakipag-alyansa kay Zhang Ju ng walang kabuluhan, sa halip ay nakinabang kay Daryl ng sanhi sa kanya pinsala sinaunang Diyosa Nuwa. Sa wakas, nag-react si Laura at nagmakaawa ang sinaunang Diyosa Nuwa. Hindi ko gusto ang mga magulong yin at yang beads sa akin noon. Maaari mo bang kunin ang mga ito? Labas na wala ng pag-asa si Laura nang sinabi nito yan. Hindi na siya makapaghintay. Nagupitan si Daryl na may libu-libong mga espada, ngunit dahil ng Chao Te Kin at yang beads, siya hindi na makapaghiganti Daryl sa hinaharap.
Mas masahol pa rin, siya hindi na nakatiis ng at panoorin noong nasa problema si Daryl dahil kung siya ay nasugatan, siya ay magdusa ng parehong kapalaran. Mga kaaway sila, ngunit ang kanilang relasyon ay naging isang buhay at relasyon sa kamatayan. Walang magiging nakagagawa ng marahas na pagbabago sa isang bukas ang puso, at tiyak na hindi si Laura. Niyugyug siya ng sinaunang Diyosa na si Noah tumungo sa pakiusap ni Laura at marahang sinabi, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Tulad ng sinabi ko sa iyo ngayon lang, iyong Chaotekin at Yang Beads ay mga kayamanan sa espiritu na buo noong langit at lupa nilikha makakasama nila ang pareho ng ikaw habang buhay sa sandaling kinuha mo sila. Kahit na wala akong magawa tungkol dito. Pagkatapos, ang sinaunang Diyos sa Noah pinag-isipan at pinagmasdan si Laura. Sabi niya, hindi ko alam kung anong mga galit sa iyo mayroon ang dalawa, ngunit mas mabuti na maging magkaibigan kaysa sa kalaban. Pareho kayong kumuha ng maguluyin at Yang Beads dahil sa aking pagkakamali, ngunit marahil ay sinadya iyon maging. Sige, tapos na ang oras ko. Ano mangyari sa hinaharap nasa sa inyong dalawa? Matapos ang kanyang huling pangungusap, mabagal ang figure ng sinaunang Diyos sa Noah Rosas bago siya naging isang wisp ng usok at nawala sa hangin. Tanging sina Laura at Daryl ang naiwan sa malawak na silid ng lihim na kristal. Kinagat ni Laura ang labi at pinadyak siya nadismaya siya sa kung paano nangyari ang mga bagay. Ano ang gagawin ko? Nakatali ba kay Daryl ang aking kapalaran magpakailanman? Salamat, sinaunang Diyos sa Noah. Napayuko si Daryl ng malalim sa lugar kung saan ang sinaunang Diyos sa Noah ay mayroon na wala. Tapos, ngumiti siya at malikot na tumingin kay Laura. Si Laura ay tulad ng isang diyosa sa buong mundo ng mga nagtatanim. Matapos nilang kunin ang magulong yin at yang beads, siya ang lakas ay napabuti ng lumundag at hangganan, na kung saan ay simpleng perpekto. Daryl, namula si Laura nang maramdaman niya ang titig ni Daryl. Galit na galit siya at sumigaw, tingnan mo ulit ako, at maghuhukay ako ang mga eyeballs mo. Pinagsama siya ni Laura panloob na lakas at kukuha na sana aksyon gayunpaman. Si Daryl ay nasa kagaanan. Siya'y ngumiti at sinabi, Laura, gusto mo pa ba patayin mo ako? Nakalimutan mo na ba kung ano ang sinabi ng sinaunang Diyos sa Noah? Ang aming kapalaran ay nakatali ngayon. Pinapatay mo ako, at ikaw magpapakamatay ka. Si Daryl ay naka-cross-legged habang siya patuloy na naiintindihan ang sekreto manual na ibinigay ng sinaunang Diyos sa Noah masayang. Hindi siya natakot sa pananambang ni Laura ngayon na kung ginawa niya iyon, hindi niya gagawin mabuhay din. Galit na galit si Laura nang marinig iyon, ngunit siya ay nasa pagkawalan ng mga salita.